Sabi dito, kung buhay lang si Bonifacio, tinawag nyo na siyang NPA at corn beef. Kung buhay lang si Bonifacio, mga pinagtataga kayo dyan. Ito yung pinaka nakakatawang, parang counter-argument na gustong kunin ng mga kumakampi sa NPA. Si Bonifacio ay isang aktivista. And ganun din yung mga katipunero, so on and so forth. Lumalaban daw sila sa ikauunlad ng bansa, sa pagkakapantay-pantay, etc. etc. And ganun din daw yung mga NPA. Ngayon, ang tanong, pareho ba ng context nung panahon ni Bonifacio, ni Rizal, nung mga bayani natin, compared sa context ngayon, at pareho ba na nang-e-extort yung mga katipunero natin, di ba? Nanununog ba sila ng mga business na ayaw magbigay doon sa revolutionary tax nila? I don't think so. Kapwa Pilipino ba nila yung pineperwisyo nila kada manununog sila ng heavy equipment na gumagawa ng mga infrastructure projects like cell tower, mga daan, di ba? Ganun ba yung ginagawa ng mga katipunero nun? Kalaban ba nila yung kapwa nila Pilipino? Pinapatay ba nila yung kapwa nila Pilipino? I don't think so. Oh well, bukod pala sa ibang instances like yung nangyari kay Aguinaldo tsaka kay General Luna and Aguinaldo again and Bonifacio, 'di ba? So, but the general point is that hindi terorista or umaasal ng terorista yung mga katipunero natin. So, yung ganitong klaseng example at paghahalin tulad, kalapastanganan yan sa pinaglaban ng mga bayani natin. Malayong malayo yung teroristang grupo doon sa kung paano gumalaw mag-isip yung mga bayani natin. So, huwag kayong mangarap, huwag nyong idikit yung mga teroristang yan doon sa mga bayani natin na nag-alay ng buhay nila. Kadiri. This is Pinoy Extreme.